Hi, what's up mga ka-DG? Good day. So, for today's vlog natin, i-try natin ang talagang pinagkaiba na pagdadrive ng ating si Griffin. Ito yung scooter Euro Motors versus dun sa ating regular FI na manual. So, unahin natin i-test ating Griffin. So, ito, scooter to. Yan, pinapatakbo yan ng mga fan belt by CVT. Okay. So, ano nga ba ang pinagkaiba nilang dalawa sa experience sa pagdadrive? Okay. Start natin. So, start nito, ganito lang to. Nakakilos kasi siya eh. So, open. Yan. Mag-load yung sa panel niya. Tapos, yan yung meter niya. 12.9 volts yung battery natin. Then, press natin, preno. Tapos, push start. Okay, diba? So, ganyan yung madalas na sa scooter para mag-ano siya, mag-start up. Okay, tara na. Test drive natin ang mga ilang ikot. Usapan natin. Okay. So, basically, pag scooter na sinasabi natin, ito lang siya. Silinyador lang. Tapos yan, aandar na siya, diba? So ano lang to, ito yung literal na gas and go. So ano nga ba ang pakiramdam sa scooter? So sa scooter, alam naman natin na ang bentahe ng scooter is pagiging unang ina is komportable drive. Pangalawa, napakadali niya i-operate kasi pe-press ka lang ng gas, andar ka na. Kailangan mo lang ng konting balance para mapano, di ba? So ganyan po siya. So sa komportable, yan, ramdam naman natin na talagang komportable nga talaga, dahil naka-upright position yung katawan natin, meaning yung position natin sa driving is para lang tayo nakaupo, no? Oh, yan, tayo tayo side mirror. So talaga igagas lang siya. Ito yung throttle natin, piga-piga lang. Then mag-aano na yung ating acceleration. So mga scooter, madalas yan pinapatakbo yan ng CVT. So via fan belt sila. Ito yung mga tinatawag nila na automatic pag sa motor, diba? Naka CVT. Sa sasakyan mayroon din CVT na automatic. So sa motor, yan, CVT siya. Then ang drive niya is via fan belt. So, unlike sa motor, kay Raider, sa manual natin, naka drive chain, meaning nakakadena siya. So, ito si scooter, si Griffin natin, si Freyren, naka fan belt siya, and then anong tawag natin to, dry clutch system. So yung dry clutch system, yung clutch niya is nakabukod, nakalabas doon mismo sa loob ng makina. So yung fan belt ay nasa labas din. So siya yung bumabatak naman doon sa clutch, sa lining yan. Bigyan tayo ng acceleration. So ayan, no, mga ka-DG, talagang very comfortable ang mga scooter. Isa pa niyan, madalas sa mga scooter may mga stepboard sila. Ayan, may mga ano sa paa. So yung ano natin, yung position natin nung sa paa is hindi hirap. Dahil ayan, parang literal na nakaupo. Then may espasyo ka pa para pag usog-usog ng paa mo.
kung medyo nangawit ka, so pwede mo siyang iiba ng posisyon. So mamaya naman itakal natin pag nakasakay tayo kay Raider kung anong pinagkaiba nila. So literal dito pag sinabing scooter, ano yan, comfortable ride. Ngayon naman syempre comfortable ride sa speed. Ayan, sa mga speed naman mostly pag mga di ganito, average lang ang speed na nabibigay. So dahil dito, ito kasi walang gearing wala siyang shift up at shift down. So ang nagiging shift lang nito is yung paglapat ng belt doon sa ating CVT. So siya yung nagko-control habang pinipisil natin itong throttle natin. Kumakapit ng husto naman yung belt. Diyan yung yung sinasabi nila ng mga plate, yan. Yan, diyan nasusulpot yun. So ayun medyo nakalayo-layo na tayo. So ayan ang experience natin driving a scooter, talagang komportable at napakadali gamitin. Okay? Balik na tayo sa atin. So pag braking naman, isa pa pala sa pinagkaiba nila yung braking. So unlike dun sa mamaya tackle natin, ang braking nito is dalawa sa both nasa kamay lever natin. Ito para sa may likod, dito naman para sa harap. Tapos ito lang syempre mga switches niya, ilaw, magkakatulad lang din naman sila. Ito signal light, then ilaw. Meron din siya mga additional, mga pass through. So ayan, yung literal na scooter. Di pa natin ito na-adjust. Adjust natin to kasi masyado pati rin yata itong isa. Ano pa natin pababa? Yan. Okay, so balik na tayo sa atin. Sakyan naman natin yung natin, si Raider, yung ating manual. Okay, balik. Oo, piga-piga lang din ulit ng throttle. Tapos tayo ay aandar na, diba? Tapos ang position natin, yan, para lang tayo nakaupo. Napaka-komportable. Paan natin, pwede pa tayo maglaro-laro dyan. Trasabante. Oh, mali tayo ng signal. So ganyan po siya mga ka-DG. Kulang tayo dito. Lahat ng controls natin ay nasa kamay. Sa scooter, ayan, makokontrol na natin yung buong motor gamit lang ang ating dalawang kamay. Ayun, takbo na natin 50 lang tayo. Under brake pa kasi itong natin unit. Hindi rin natin masyadong mabirit pa, pero okay na din at average speed naman yung na yan, 50-60 pa. So dito sa lugar natin, sa mga kalsada natin, swak na yan, enough na yan. So dito, ayan, tandan tayo. Ayun, overtake sa atin, yan, yan ang manual. So ang tawag naman dyan is semi-automatic. Kung bakit semi-automatic na ang tawag sa kanya,
dahil wala siyang lever for clutch system. So naka ano siya, wala na siyang clutch na pinipiga. Ang gagawin mo na lang is direct na mag shift, mag gear up tsaka gear down. So yung kasi kada shift mo doon, kada gear up mo, kada gear down, meron na yung mechanism sa loob ng makina. Kada apak mo may tumutulak na doon sa loob sa clutch nya, para yun yung nagiging semi-automatic na tawag nila. So ayan, napaka-smooth talaga. Kita nyo, ganda. Tsaka halos karamihan ng mga scooters ano siya, ganito ang pakiramdam talaga, naka-upright position. Tapos yung sa position naman ng ating paa paglapag doon sa footrest, napakaluwag, diba? So sa ating kasi may hati pa sa ano, gitna, diba? So yung iba naman, yung mga madalas na ano, click, yung mga ibang kagaya nun, talagang all throughout yung sa may loob nila, yung sa may dito, sa may gitna. So open lang natin. So iba yung pag open sa kanya, meron siya dito, susi, then manually click. Pag nag-ooperate na, nag-okay na yung mga display, pwede na natin make sure lang natin na naka-zero siya, so hindi lang siya kita masyado. Restart. So dito sa radar natin, ito yung ano niya, cambio. Ito naman yung sa may clutch. Okay, discuss natin lahat yan. Okay, pakababa, baba niya compare dun sa isa, diba? Opya, let's go. So dito sa manual, bago tayo, para tayo yung makausad, makaandar, kailangan natin pisilin tong ano, clutch lever natin. Then ito yung gear natin, ito yan yung cambio, siya yung mag-shift ng gear. Okay, paano to? Sige, press lang natin to, yan. Then depende sa gearing pero ang gear nito is pag pinress mo pababa, yan, naka number 1 na siya. Ilawan nga natin, yan, naka number 1 na yan, sabihin naka first gear siya. So ito naman, unti-unti lang natin ibibitawan to, andar na yan. So ayan, ibang-iba yung position natin. Pakalit, sub talaga tayo, pero yun nga, aggressive ng dati niya, ng driving style niya. So ayan, kita nyo. So unlike sa scooter, dito kailangan natin mag gear up para yung ating takbo is yung speed natin magdire-diretso. So always din ginagamit itong clutch para makontrol ang makina. So kada ano natin dito, kada shift natin ng gear, kailangan natin mag clutch muna. Ayan, clutch. So okay, first gear, ligatin yung silinyador, then clutch, press. Okay, segunda. So yan, ganyan po dito sa manual. Yeah. So ulit, yan, clutch, then release nito.
Tapos ayun na, matakbo na tayo. Segunda, ayan o. And clutch, cambio, tercera, release. Okay. So yun ang pinagkaiba nila. So sa scooter, nag-ooperate ka gamit ang kamay lang. Pero pagdating dito sa manual, dito kay Raider, kailangan natin paganahin yung ating kamay. And then pati na rin yung paa natin. Kabilaan yan. So sa braking system, merong isa dito sa kanang kamay natin. Yan yung nagbe-brake sa harap, front brakes. So pag pinisil natin yan, yung harapang preno ng ating motor ay yun ang magbe-brake. Yung brake naman natin para sa likuran, nandito sa kanang paa natin. Meron dyang lever para sa rear brake. Yun yung inaapakan. So kanang kamay, brake sa harap, kanang paa, brake sa likod. Yung system nya. Tapos kaliwa kamay para sa clutch lever. Tapos kaliwang paa para sa ating cambio o yung ating gearing, shift up or shift down. Yan. So pagdating dito kay Raider, kasi nakasubsub yung style nito So may iba naman na manual na naka-upright position din. Yung halos kaparehas lang din ng position ni Griffin. Ang naiba na nga lang, wala tong mga, yung sa footrest nya, wala siya yung kagaya ng kay Griffin na malawak. So may ano lang talaga to, may literal na footrest. Doon ka lang talaga yung foot mo. Okay? Kasi pwede ka rito biglang mag low gear sa mga ahunan mo, diba? Yan, yan. Kita nyo yan, third gear. Gear natin. So ho kita nyo yan. That's the power. Yun lang, wala tayo side mirror. Huwag niyang gagayahin yun. Tayo dito lang naman tayo sa ating subdivision So hindi tayo lalabas dun sa natin pinaka main road, public road, main road. Dito na lang tayo mag-vlog. Malawak-lawak naman. Sa pagliliko, tingnan tayo, wala naman. Yun, naka-tercera tayo, dapat segunda yun, pero okay pa yun. Position natin talagang ganyan, pero panghapit talaga to So mga pag-adrenaline na gusto mo, no doubt dito ka na kay kung nasa manual, diba? Na-experience mo talaga yung motor mo. Pero kung pang chill lang, pambahay, pang trabaho mo lang, bahay trabaho, ayan, pang chillax mo lang, okay di scooter. Isa lang sa kagandahan sa scooter, may pa siya compartment, malaki. Unlike sa mga manual, so meron din naman na may compartment pero hindi gaano kalaki. Tapos itong sa ating unit natin kay Raider, si Raider may compartment siya, pero ano lang, mga tools lang ang kasya, tsaka mga documents lang, mga papeles, ganyan, wallet, cellphone, yun lang. Hindi siya malalagyan ng mga bag, wala, negative siya. So sa ibang unit na manual,
Meron siya. Liko lang tayo. So kagaya rin naman to, yan pares lang naman to, light, ilaw, ito on off, high low, turn signal, busina, then dito yung switch on, ignition natin yan. Okay, pa-start yung makina. Then dito meron din ko siya kickstart. So, yan. Okay. Isa rin sa malaking pagkakaiba nilang dalawa is ito ay naka chain drive, nakakadena tong, unlike dun sa naka fan belt siya. Ito kadena na may mahatak. Tapos ang clutch system nito is wet clutch system siya, meaning yung clutch nya is nandun sa loob ng makina, kasama siya. So nababasa yun ng langis. So umaandar tayo, yan, cycle din yung langis dun para mag-operate siya ng kung ano yung para sa system. Unlike dun sa scooter, naka dry clutch yun, nakalabas yung clutch nun, hindi siya nakapaloob sa makina. Dito, ayan, isa lang din nung dun sa sa may scooter, madalas may separate sila para sa mga gearing, separate silang langis, may tinatawag silang gear oil. Unlike dito kay Raider FI o kahit sa ibang mga manual na wala na, isang langis na lang siya, pang makina tsaka pang gear, isa lang yan, integrated na. Syempre iba-ibang magkaibang langis ng para sa scooter at para dito sa mga motorcycle na manual. Okay, so yan, bigyan ko kayo ng glimpse sa pagkakaiba sa paggamit ng dalawa. Nga pala yung comfortable, isang factor na rin yun. So syempre dito kay manual natin, tapos lalo sa Raider FI, medyo nabawasan yung comfortability dito. Nang una, maliit lang siya. Okay, pangalawa, sa halip na kamay lang, pati dalawang paa, pati paa kailangan din mag function para mapaandar mo, mapagana ng maayos itong motor. Tapos ano pa ba, yung komportable kasi nakapasubsob tayo dito kasi ganito yung pormahan talaga ng Raider. Pero sa iba naman, makahawig naman siya kaya sa scooter, yung mga naka-upright position. Ito lang talaga, bigyan natin. Diba? Wow, yun. Wow. Yun, speed na yun. Kaya tinawag na King of Underbone. Ayan, ito lang kahirapan dito. Yan na, matagtag na. Patagalan niya, sakit niya sa katawan. Aray. Sakit sa kamay, sakit sa katawan. So today, yung power okay na okay dito. Hindi ka dito sa power. Sa Raider FI talaga. Lilipad ka talaga dito. So brake, yan, pwede mo rin pagsabay yung brake dito, harap tsaka likod, kasi hirap pagka harap lang. Dito, yeah.